Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 16, 2025 at talaga nag-pullback yung mga foreigners dito sa market natin. Pero nag-iwan naman siya ng doji dito sa index natin. Ayan, bumawi tayo ng bago mag-pre-close yung second half natin kanina. So, pangatlong araw na merong profit taking sa market. Ayan, so medyo lumabas ulit yung ating 406.5 million na net foreign sell. Ayan, bumawi tayo kanina ng konti and nag-sideways na lang yung market, negative 0.02%. Kaya wala masyadong spike dito sa mga pag-uusapan natin. So, puro sideways na galawan. So, pag-usapan na natin kung ano yung mga nangyari sa kanila. So, US stocks, nag-drop yata kagabi. Pero ngayon, yung futures is okay na naman siya. So, mukhang okay ulit. Mamaya yung galawan doon sa US market. Pati yung cryptos na kahapon is nagdaglagan, medyo bumabalik na siya ngayon. So, nagbe-verde na rin yung mga nakikita natin na charts or yung mga gains ng ating mga cryptos. Okay? So, mabilis sa review na lang dito sa market natin. Yung alaga natin si MRC, napaaga yung yung TP natin kahapon sa kanya. So, nag-spike pa to kanina. Okay, so ito yung ating trending stocks. So, nanguna si mining stocks. Ayan, dito sa mga pag-usapan natin. Nagkaroon sila ng konting bounce kanina kasi kagabi pangit nga yung galaw na US market. Ayan. So, nanguna sa lisa natin si APX. Hopefully makabalik na. Medyo pangit pa rin yung kandila. Pero, di ba yung annual at saka first quarter earnings na lumabas kay APX is okay naman siya. So, tingnan natin by next week. Hopefully, makabalik na siya at meron siyang, yun lang, 572.61K net foreign sales si APX natin. And then, si MRC, sabi nga natin, nagtipi na tayo ng 22%, 20 o 22% kahapon. Pero kanina umaga, nagapato ng umabot to ng 7%, di ba? Pinakamataas niya. Ayun. Tapos pagdating noon, nung malapit na yung closing, unti-unti din siyang bumaba. Pero gain pa rin naman siya ng 1.27%. So, tingnan natin, hopefully, hindi makasira sa chart niya yung Doji na nakita natin ngayon. Tapos dito, ayan. So, pag-usapan natin, nag-trending eh. So, kailang drop siya ng 3.82%. So, naglabas na rin siya ng mga earnings. Tingnan natin kung ano yung percentage. Pero negative yung nakita ko sa kanya. So, 451K net foreign buy. Sa big caps, maraming bumagsak. Ayan, si Ayala nag-drop ng 4.27, si URC 1.09. Yung iba umakyat naman. So, nag-bounce yung properties. SMPH 2.7, di ba? ICT 0.3. Pero sa pinakamataas sa mga big caps natin, si JT Cap. So, nag-up siya ng 4.58%. Breakout to eh. Tapos, meron siyang 97.93 million net foreign buy. Si ABA, inad na rin natin kasi nag-bounce na rin siya 3.92%. So kahit pa paano, nag-bounce siya malapit sa MA20. And then lastly, mining stocks pa rin. Si PX natin is nag-up ng 4.96% and meron siyang 682K net foreign sell. Ayan. So medyo malakas yung selling natin. So yung binibilang natin na 3 billion nung nakaraan, siguro mga 2.5 or 2.4 billion. So marami pa rin yung nandiyan na foreigners dito sa markets natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold po ng stock. So meron po kasing risk sa trading sa market naman natin. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Ayan. So, yun yung makasama natin. Sa mga nak-subscribe, check mo na lang po yung trending stocks review. So, medyo olats yung galawan ng mga alaga natin ngayon. So, check mo na lang company reviews, mga sample trades dito sa market, mga basic indicators. So, weekends na naman, aral na lang ulit tayo. Fundamentals, yung mga risk management, yung ating PSC, stock market studies, tapos sa crypto. Follow mo ako dito sa ating Palawi Trader Crypto para sa mga meme coins, play to earn games natin. So, tingnan natin kung makagawa tayo ng vlog over the weekends. Tapos, social media, Facebook account na Palawi Trader. So, check mo na po yung mga posts or dito sa Facebook page na Palawi Trader naman. Sa Budigipik, yung mga articles natin sa local market. And then, sa Twitter,
hindi ko nakita yung summary ni ano eh, Philippine Stock Exchange. So dito na lang kay Investa Recap. So PSE ended slightly lower at 6.4, down by uh, 0.02 lang naman. So the market moved with a narrow range as investors stayed cautious ahead of new economic data and global development. Okay? So top line, hindi na tuloy yung breakout, no? Cebu-based fuel retailer reported ayun, malakas siya, 37.7% year-over-year increase. So very good. JT Cap posted a 27% rise in core net income. Ayan, kaya pala break out na kanina. Tapos si AGI, yun, AGI, baka reversal na to, up by 66%. So dito, bakit nag-drop? Lumabas yung earnings, eto na, reported a net loss of 41 billion in 2024, more than double previous years due to surging interest payments and foreign exchange that outweighs gains in mobile revenue. So laki ng utang na yan, dito natin. Okay, so ito yung mga movers at losers. So binawian si Ayala Corporation. Ito pa naman yung bet natin to kasi maganda yung earnings. So negative 4.27%. Aboitiz, Equity Ventures, so pala naka-TP ka. Negative 3.11. Si Globe, negative 2.54. SM, negative 1.46. Kaya tumal ng naggalaw ng pickup. So dito sa winners, nagparamdam si San Miguel Corporation, 4.94. And then si JT Cap, 4.58. Properties, bumalik, SMPH 2.7, Ali 2.18, GGS 2.16, and LTG 1.98%. Marami din pala yung kahit pa paano is gumalaw ng konti yung mga big caps natin. So LTG, Q1 net income rose 13%. So tara mo na lang. Madami tayo babasahin na earnings. Raslag signed shareholders agreement with Verdan Philippines. PLDT, net income up 18.3%. APX, so nag-upsurge. Kaya nga, sige, pag-usapan natin. Pwede na ba? So nag-up siya ng 70% sa earnings first quarter. Security Bank, first quarter, 7%. Converge, ayan. So kaya pala parang gusto mag-break out ulit ni Converge. 18%. Si Pizza, ano ba nangyari? Okay, ito yung mga niya. Brands pala niya. Potato Corner, magandang to sa mga kasama nating OFW. Maganda to sa franchising, no? 500,000 yata yung franchising ni Potato Corner. CREC, the first and largest REITs in the Philippines. GJS, eto, net income decline. Ang laki, 61%. So, nakatunog na sila, no? Kaya naunang bumagsak yung price action. CREC, 15% year-over-year. Converge, 18% up. PLDT, minus 8%. San Miguel, 5 times. Core net income rose 31%. Okay, CREC ulit. Kanina umaga, mapula. Mapula tayo kanina umaga eh. So nagbago na lang siya nung second half. Ayan, bumawi ng konti yung si JT Cap at saka San Miguel Corporation. Emperador, Q1 net income plus 6.5%. Ali, accumulate daw, sabi ni DA Market Securities. So dito, ayan, ito yung catalyst natin. Loses balloon in 2024. Laki. 41 billion yung losses ni dito. Balay, posted strong first quarter results with 11% revenue and 13% rise in income. PLDT, Monde, 21 point, drop pala yung Q1 niya. 21.5% sa Q1. At net income is negative siya, no? Meron pa rin naman siya, no? 2.74 billion. Kaya lang, bumagsak siya ng 21.5%. Okay? Cebu, traffic increase daw na 24%. Tapos yung Cebu nangunguna kanina umaga. Emperador kanina, pero hindi rin siya tumulay. Okay, so US April core retail sales rise sa US to. Sa US yan. Ayan, Coinbase, nahack yata to. At meron siyang problema. SEC probes whether Coinbase misstated its user numbers. Ayan. So, may problema si Coinbase. Share buyback, Robinsons Retail, Robinsons Land, at saka si Costco. Tapos si PLDT, okay na yan.
RCI. So, 978% pala yung increase niya. Kaya pala medyo binomba siya ng RCI natin. Dahil doon sa ano, yung, di ba, kumita siya doon sa kaso-kaso. Ayan. So, mega wide post 40% growth in Q1. Nagka-earnings rin siya and sideways lang yung galawan sa ano, US market natin. Okay? So, ngayon parang verde yung ano, yung galawan dito sa US. So, yung ating patalasas ulit, yung ating Patreon channel. So, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. So, double check mo na lang yung mga nakalagay po dyan na requirements natin. So, check mo habang, habang umarangkada yung market natin. Ayan. So, dito tayo sa Philippine Stock Exchange. So, refresh natin yan. And then, okay, yung range natin. So, naging temporary resistance natin yung 6.5. 6.6 ang tinatarget ko sa kanya last time, pero anyway, ayaw niya. So, 6.3 to 6.5. Ayan, andito tayo nakakulong sa range. Mas mataas pala yung resistance niya. Actually, yung next na resistance niya, nandito pa sa 6,600 talaga kasi kung ito yung ano, pagbabasehan natin. No? So anyway, okay naman, di ba? So nag-drop tayo kanina umaga, pero nung pre-close na, medyo binanatan yun, si JT Cap at si San Miguel. So medyo nag-Dow G yung price action. Hindi naman siya umabot pala dito sa ano, MA 20 natin. So tingnan natin, baka maganda yung ano, by next week ulit kailan lumalabas yung ano, yung foreigners natin. Okay, so bullish pa rin naman yung ating indicator. And then yung ating MACD is bullish din yung ano, yung galawan niya. So ababa siya 50 pa rin naman. Kailang pangit yung ano, yung net foreign natin for today is negative 406.5 million and sideways negative 0.02%. Ayan. So punta tayo dito sa mga winners. Hanapin ko na lang yung ano yung merong volume dito. So aslag and breakout o naudlot na breakout. Pangit ng first quarter niya. So 6.45% si PX. So nagba-bounce. Ano ba? Maganda ba? Okay, maganda. May catalyst. So 4.96% JT Cap. Ito may breakout to. 4.58% si ABA. Nag-bounce din. 3.92 Lipanto. Ang tagal mag-breakout na itong si ano, si Lipanto natin. Ganda ng income niya. Okay. Tingnan natin, bantayan natin by next week. ABS-CBN 3.14, pabalik SM. So bounce din 2.7. And sino pa? Ito si APX 2.4. Ayalalan 2.18, LTG 1 point, pa-breakout si ano, 1.98%. Okay, si DMC okay din yung earnings nito eh. So dito naman tayo sa losers sa market natin. Sino ba yung mga humila sa galawan natin is FNI minus 4.6%. Si oh, hindi lahat ng mining umakyat, no? Si Bell, si Aboitiz Equity Ventures, ayan, pullback 3.11. IMI minus 2.7, DNL minus 1.9. O hanggang ano na lang, less than 1% na lang yung ano, yung mga drops natin. Okay, so maganda. Yung iba. Kaya lang ngayon, siyempre, all that's yung ano, yung market natin. Nakita ko lang na gumagalaw kanina umaga tong si ano, MRC. The rest, medyo mahina yung ano, yung galaw nila. Kaya lang si MRC, nauntog naman yung galawan niya. So, silip tayo ng konti dito sa US. Ano nangyari dito? Okay. So, based dito sa galawan, mukhang berde mamaya. Mukhang babawiin yung ano, short ko. Nag-short ako kapon doon sa isang stocks natin sa Semicon. Pero mukhang pabalik sila ngayon. Okay. Anyway, medyo maganda yung ano, pinapakita yung galawan. So, S&P is positive 0.24, Dow Future 0.36, si Nasdaq 0.21. Okay, maganda. So, mix kagabi, pero mukhang okay ngayon. So, European stocks, ayan, naka-verde na. And then, dito sa Asia, mix tayo ng konti. Sa India, hindi na ba, hindi masyadong ininda yung ano, yung gera-gera niya. Yung pa rin lumalabas sa feeds ko sa YouTube, yung gera dun sa ano, bandang India. Ayan, so next, crypto, ayan, pabalik ng konti. Bitcoin 103K, Ethereum 2.6, XRP 2.4, BNB 6. Mataas si BNB 655,
Tapos si Solman 73. Dodge, okay, konti lang. Okay, konti lang yung mga galawan. Hopefully, wala kayong Coinbase. Na-hack si ano eh. Na-hack yata si Coinbase. Bukod sa inimbestigan, parang alam ko na-hack din siya eh. So anyway, tingnan nyo na lang kung meron kayong Coinbase na hawak po. Okay? So balik tayo dito and very quick review nga po dito sa trending stocks. So APX yung nandito sa unahan ng listahan natin. Tingnan natin nangyari sa kanya. Mga red pa rin yung ano, no? Yung candle pala na pinapakita ni APX natin. So ano ba yung pinag-usapan natin last time dito, no? Yung pinaka-support or dito sa may bandang gap. Pero lumabas na yung ano eh, first quarter earnings na inantay natin sa kanya. So nag-bounce naman siya ng 2.43% pero wala siyang foreigners. 572.61K net foreign sale. Pero good sign, no? Kumita siya ng 1.45 billion nung first quarter. So from January to March. So meron siyang gain na 70.21%. So okay. Okay din, maganda rin yung ano, yung earnings niya. Kailangan yung yung chart natin hindi pa masyadong malinaw, no? Kasi nag-aano pa rin siya, nagtitrend pa rin siya na yung price action is still below ng ano MA9. Pero good sign tong ano, lumabas na to. Hopefully makatulong 'yan by next week para kay APX. Kasi yung annual niya mataas din eh, 28%, di ba? Tapos namigay pa siya ng ano, dividends. So tingnan natin, kailang medyo pangit pa nga yung ano, mga indicators. Pababa pa rin siya, no? And then below pa rin siya ng RSI 50. Okay? So yung pinaka-catalyst sa Q1 earnings. And then si MRC, pagkita ko na umaga, nagsasabi ko mali yung beta ko kasi nag-up siya kagad ng ano eh, 3% kaninang umaga. And then kanina nga umakyat pa siya ng ano up to 7%. So ito yung opening niya. Ayan o. So halos 7% yung inakyat niya kanina. Pero nauntog naman siya. Saglit. Anong oras? Nag-umpisa mag-drop. Kunti lang, no? Isang bar niya, ilang percent siguro to, no? Okay. So mga around ano siya, alas 2. Bago rin mag pre-close saka siya biglang na-on-top. So nagre-resist yung ano, yung pinaka-resistance natin dito sa body niya. Kala ko abot to hanggang ano eh, hanggang 0.9 bago mag-pull back. Ayan. Pero hindi ba sabi ko sa inyo, nakalabas na rin ako sa inyo. Kaya nga nanghihinayan ako dito sa ano. Galaw. Pero anyway, ganun talaga. So pinaka-support level natin is around dito. O tama. Yan yung support niya as last time. Meron siyang breakdown dito sa area natin na to. Okay, so 0.74. Tignan natin kung papasakay siya ulit. Okay, saan didiretso siguro to kung hindi lumabas tong ano, negative niya o negative 124%. Tapos medyo overbought na rin kasi. Ayan. Pero at least nandiyan pa rin naman sa taas, diba? So up pa rin naman siya for today ng 1.27%. So 28K net foreign buy. So medyo ano na lang siguro, prone lang sa profit taking kasi umabot na siya ng ano eh, halos 40% simula na magbago yung trend ni MRC. So hanggang doon lang siguro yung ano, yung galaw niya kasi double top na yung ano eh, tweezer top na yung ano, yung itsura niya. Tingnan natin by next week. Mali mo kasi minsan nagpa-plug siya, maliit lang oh. 2 days. 2 days yung flag niya and then saka siya umaranggada. Okay. So bullish pa rin naman lahat ng indicators. So overbought pa nga yung ano, yung RSI level natin and then parabolic pa rin yung ano, yung galawan ng price action. Next. Mga ka dito, nako, ito lang problema. Ito lagi problema ko dito eh pagdating ng earnings. So, ngayon, ito okay yata tong earning na to eh. Third quarter, ayan positive siya. Pero pagdating dito, so annual na negative 109%. Laki, no? 41 billion, no? Market cap na yan ng ano. Mas mataas pa sa ano, market cap niya. Yan, 27 lang siya. So, lugi. Lugi si dito natin. And then first quarter, another 4 billion ulit. So, mas mataas siya kumpara last time. Umakyat siya. Kumbaga, mas maliit yung loss niya ngayon. 4.65 billion. Pero loss pa rin. So, yun lang. Kaya, okay. Abang-abang na lang ulit tayo sa support. Malapit naman na 1.19. So, naging ano na, lower problema dito, lower high yung ano niya, yung price action niya, descending triangle. Basta hindi naman siya siguro nagbe-breakdown dito. Okay pa rin naman kahit pa paano. Pero pag nag-breakdown,
watch out na lang. Okay? So, negative 3.82% and 451K net foreign buy. Next, JT Cap. So, finally, nag-breakout. So, inunahan ni, di ba? Aboitiz Equity Ventures at saka ng ibang blue chips. So, nag-breakout na rin siya finally sa, MA100. Good sign, di ba? So, hindi pa naman siya overbought. Lumabas kasi maganda yung earnings. 33.83%. Laki 12.45 billion. So, saan ulit tayo titingin? Dito. Dito. Pwede rin naman. Sobrang lapit lang kasi. Dito na lang para medyo mataas naman. 576. So, tingnan natin kung mag-overbought by next week. Malapit na yung overbought niya eh. Tapos, okay, bullish naman lahat ng indicator ng price action para kay JT Cap. So, 4.58% and 87.93 million net foreign buy. Yan. May net buy. So, maganda. Next, ABA. So, nag-bounce siya. Hindi na siya nag-Dow G, no? Dow G inatay ko dito para sa reversal ng price action pero hindi na niya maantay at nag-bounce na yung price action natin sa kanya. Ayan. So, yan na yung pinaka-trading channel natin sa kanya. Hindi masyadong align pero yun yung pinapakita niya. So, 50, RSI 50. So, nasa bullish side. Yun. Pwede na ulit, di ba? So, pataas siya pero parang may correction dito. 8%. First quarter income siguro yung inaantay ni ABA. Hindi pa lumabas eh. So 3.92%, wala siyang masyadong foreigner. And then lastly, another mining stocks, si PX. Okay, so good sign na rin kasi ilang araw na rin siyang puro pula. So nag-bounce siya, hindi siya sa support. Nagkaroon siya ng breakdown pero ngayon, nag-fill the gap siya. So tignan natin kung yan na yung bottom niya. Ayan. Hindi masyado maganda yung pwesto ng mga support niya. No? Hindi tally doon sa mga previous support. Okay, so, okay. Overall picture, may na siya. Kasi pababa eh. Pero tingnan natin, malam mo, yan na yung bottom ng price action. Pero sa ngayon, ang pinapakita ng indicators is okay yung first quarter niya, no? Annual pangit siya. So, medyo bearish pa rin yung price action natin. Okay? So, nag-up na 4.86% and 682K net foreign sell. Okay? So, yun na lang muna. At may mga nahuli naman tayo ng mga stocks. Kaya lang yung big caps medyo tinatamad pa rin umakyat. Yung iba, si Aboitiz na nanguna, bigla naman binawian nung itong Friday na galaw natin. Yung mga alaga ko na properties, up and down lang siya. So, wala pa rin. Kulang pa rin sa tulak kahit na meron ng 2 billion na net foreign buy sa market natin. Okay po, so yun na lang muna bago mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa channel pa natin. Join ka sa group. Crypto ko to. Subscribe ka lang po. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budeg Tweet, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Kita-kita tayo dito. So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.